Hello Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ni Aquarius. This is a guardian angel. A guardian angel is watching over you. Okay? Feel their presence. Ayan. So, napaka-swerte mo. Napaka-blessed mo. Kasi, yung guardian angel mo nandiyan dyan. Diba? Yung guardian angel mo nakabantay sa'yo. Yung guardian angel mo nakatingin sa'yo. You know? It's watching over you. And, binabantayan ka, ginagwardyahan ka, 'di ba? Ginagabayan ka. Kaya you are so blessed. Nagpaparamdam din siya sa iyo, ha? Aquarius, maaring meron siyang mga signs, symbols, omens na pinapakita sa iyo, and that is a message para sa iyo. Maaring nakakakita ka ng feather, 'di ba? Ng white butterflies, mga ganon. So, what else? We have travel. Ayan, Aquarius, maybe you are embarking on a travel. Kung saan man ikaw patungo, mag-iingat po kayo and have fun and enjoy. At o pwedeng related dito sa trabaho, pwedeng pasyal, pwedeng booked, pwedeng impromptu na travel ito. So, depende sa inyong sitwasyon. O pwede rin na, o pwede rin na gusto lang ninyong mapag-isa. No? Maybe you are going to travel somewhere para makapag-retreat, something like that. So, what else? We have Two of Pentacles. Ayan. So, this is multitasking. Maaaring marami kayong trabaho, maraming ginagawa. Kaya parang you're here and there, you know? Parang pero mukhang nakangiti naman siya. So, mukhang ini-enjoy din naman niya, kung anong ginagawa niya, even if busy siya. So, maaaring ganun din na nararamdaman ninyo, Aquarius. Baka talent ninyo ang pagmumultitask. Kaya kahit ganun pa man na maraming ginagawa, 'di ba? You are doing things all at the same time. Maaaring ini-enjoy nyo rin ang ginagawa ninyo. But still, you need to balance your life. You need to balance things out para hindi kayo mapagod masyado, 'di ba? Kasi kahit ini-enjoy nyo 'yan, syempre at the end of the day, kapag nakaupo na kayo, nakahiga na kayo, wala na kayong ginagawa, doon ninyo mararamdaman ang pagod. No? Kaya kailangan pa rin na mas magandang nakaplanong maigi, no? Yung mga activities ninyo. We have Three of Swords. So, this is heartache and heartbreak. Pero nangyari na to. This is in the past. This happened already in the past. At parang naka-recover na din kayo kahit papaano. Mukhang naman kayo. Yung parang natanggap nyo na kung ano ang nangyari dito. Na nasaktan man kayo ng kung sino man. Parang you have accepted it already. Parang ganun. So, mukhang yung parang naka-move on na din siguro kayo from this. So, we also have King of Cups. So, you are going to embody the energy of King of Cups siguro. Very friendly, very wise. Yung taong ito. Very, din siya. Very mapagpasensya. Very compassionate din. Napakagaling mag-advise. This could be someone na very matured na din na tao ito. Hindi lang physical na maturity ang meron siya, but pwedeng din siya, emotionally matured, no? So, pwedeng ganun kayo. No? Maaring ganun na kayo sa ngayon. Or pwede rin na you are going to embody the energy of King of Cups. Pwedeng meron kayong tao that you are going to din sa ngayon, lalapitan, no? Na katulad ni King of Cups. Kasi baka kailangan din ninyo ng advice, no? So, pwedeng ganun. So, Ten of Swords. Ten of Swords is about ending and beginning.
Okay? Tens represents ending and beginning. Kaya pa pwedeng meron ditong matatapos na puputulin mo na yung sitwasyon, puputulin mo na yung connection mo with this situation. Stabbed in the back energy ito. No? So, ibig sabihin na traitor kayo rito, nasaktan kayo ng taong ito, niloko kayo, something like that. So, it could be uh, this could be anyone, no, na nakapanakit ng inyong damdamin. Pero yun nga, nasaktan kayo for the longest time. And now, babangon ka na. No? Naiisip mo sa ngayon na it's about time na for me to bounce back in life. So, po pwedeng matanggap mo na to. Maaaring yung heartbreak na to is ito. No? Pwedeng connected sila sa bawat isa. Ngayon, nakapaghilom ka na, kaya babangon ka na. Gusto mo na magsimula ng bagong buhay. Iiwanan mo na yung situation na to na nagpahirap sa'yo in the past. So, we also have the 10 of Wands. Wow, this is another 10, no? Aquarius. So, this is synchronicity in the first place. Meron tayong 10 of Swords at 10 of Wands. So, i-suggest po, pakitignan po ninyo, i-google po ninyo anong ibig sabihin ng angel number 1010 kasi that is a very powerful angel number. Okay? So, dito rin sa 10 of Wands, you're putting an end to something then. No? This is burden. Nahihirapan na kayo. Bit-bit ninyo 10 wands, 'di ba? So talagang ang bigat, nakakapagod, 'di ba? So maaring ganito ang sitwasyon ninyo, Aquarius, you know. This is not for everyone, okay? So just take as it resonates. So maaari na meron sa inyo rito na bigat na sa sitwasyon ninyo. Pwedeng sa trabaho ito, pwedeng sa relationship, nahihirapan na kayo. Maybe you are dealing with a toxic person, maybe you are dealing with a toxic and dominating boss sa trabaho or baka sa pamilya, 'di ba? Maaring lahat na lang nakaasa sa iyo. So nakakapagod talaga 'yon, 'di ba? Kaya maaari no na depende sa inyong sitwasyon, pwedeng lahat 'yan na sitwasyon nasa inyo na pwede rin naman na isa diyan ano ang inyong sitwasyon kaya nahihirapan na kayo. No? Kaya you're going to put an end to it, 'di ba? Maaring marirealize din ninyo na teka lang, parang baka natitake advantage ka na, 'di ba? Or baka alam mo 'yun, wala lang talagang pakialam sa iyo yung mga tao sa paligid mo. Or baka na ang iba sa inyo nakakaramdam na din na teka lang, maybe I need to let them know what is happening. Kaya po pwedeng magsasalita ka na, po pwedeng magsasabi ka na ng kung anong totoo mong nararamdaman sa ngayon, ano yung sitwasyon mo, totoong sitwasyon mo. Kasi po pwede, no, na akala lang nila, okay ka lang kasi hindi ka naman nagsasalita, hindi ka naman siguro nagrereklamo. Kaya maybe they're thinking that you're okay, no, you are managing things, pwedeng ganun. Kaya ngayon, you're going to put an end to this, however you're going to do it, 'di ba? But you are going to put an end to this burden. You know, pwedeng hihingi ka ng tulong, pwedeng magsasalita ka na at hingi ka ng tulong or pwedeng iiwanan mo na totally yung situation na to. So depende 'yan sa inyong sitwasyon. So we have King of Wands. Ayan, maybe you're going to be dealing with your boss. 'Di ba? Maaring kung sa trabaho tong hirap ka na, maaring makikipag-usap ka na sa manager mo, sa boss mo. 'Di ba? And maybe you're going to deal with him. Ano? Baka ikaw ay magpapaalam na. Baka ikaw ay magre-resign na. Or pwede rin na ikaw ay pwede rin na ikaw ay magrereklamo na. 'Di ba? Pwede rin ganoon. Pwede rin, ano, Aquarius, kung sa trabaho ito na nahihirapan ka na, pwedeng ma-offeran ka din dito, no? Dahil magrereklamo ka na siguro, sasabihin mo na ganito na ang iyong sitwasyon, 'di ba? Na nahihirapan ka na kasi maaaring ang dami ng task na binibigay sa iyo, loaded ka, 'di ba? So, pwedeng i-promote ka, pwedeng ma-offeran ka dito ng promotion. Some of you din dito, Aquarius, na meron ganong sitwasyon, maaaring kayo ay magki-quit na, no, magre-resign na, at baka kayo ay mag-ano na lang, 'di ba? Alam niyo yun, yung magnenegosyo ka na, no? Pwedeng ikaw ay mag-shift na into entrepreneurship, no? Being entrepreneur. Baka ganun na ang gagawin ng iba sa inyo rito. Kaya
Good luck sa'yo. No, there could be a shift no in your career path sa ngayon. So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.